Wow. Una sa lahat, gusto kong sabihin, ang makapunta dito ng 9:30 ng gabi matapos ang 3 araw at puno pa rin ang bulwagan ay patunay ng kamanghamanghang kumperensya na ito. Saludo ako sa lahat ng nag-organisa nito. At aaminin ko, ako mismo ang mag-request na mag-moderate ng panel na ito dahil ito talaga ang magbigay sa amin ng lakas para magpatuloy. Gusto ko lang magbahagi ng isang kwento mula sa Talmud. Alam ito ng ilan sa inyo. Habang nakatayo sa isang mataong palengke, tinalong ni Rabbi Barucha ng Hosa si Elias kung may sinuman sa mga tao roon ang nakatagdang mapunta sa langit sa Shamayim. Sa una, sinabi ni Elias na wala. Gayunpaman, nang dumaan ang dalawang magkapatid, itinuro sila ni Elias bilang siguradong may lugar sa kabilang buhay. Nilapitan ni Rabbi Barucha ang magkapatid at tinanong, ano ang trabaho ninyo? Sumagot sila, kami ay mga payaso. Kapag may nakikita kaming malungkot, pinapasaya namin sila. At kapag may dalawang taong nagtatalo, ginagamit namin ang aming pagpapatawa para magkasundo sila. Ngayon, pagkatapos ng 7 ng Oktubre, lahat kami dito ay labis na nalungkot. Malungkot ang buong bansa. Hindi kami makapaniwala sa nangyari, lalo na't nasa sarili naming bansa ito nangyari. At gayon paman, sina Yochai at Ami at mga taong katulad nila ang tumulong sa atin na malampasan ito. Kaya bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Pupunta tayo sa langit. Pupunta tayo sa langit, baby. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon, hindi pa ngayon. Hindi pa, ngayon. Sa totoo lang, may ilang bakanting upuan. Gusto ko lang malaman, bakit mukhang puno mula rito pero may bakanting upuan kapag tumayo ka? At saka hindi pumalakpak ang taong ito. Bakit sir? Pumalakpak ka. Tingnan mo kung paano ang lahat. Lampas. Nasa oras ng tulog nila, may ilan dito na 90 taong gulang. Kaya ayos lang. Makinig tayo. Natiis nila ang 3 araw ng komperensya. Magpasalamat tayo. Oo? Sige, simulan natin. Ame, alam mo, dumaan ang mga Hudyo sa maraming matinding trahedya. Bakit nakakatawa pa rin tayo? Yun ang paraan para malampasan natin ito, di ba? Sige. Kung kaya mong pagtawanan ng problema, malalampasan mo ito. Magaling tayo sa komedya dahil sanay din tayo sa trahedya. Sa bawat dilim, may liwanag. Ang eksperto natin, sikreto nating sandata ay ang hanapin ang liwanag. Tayo ang Orla Orlagoyim, liwanag ng mga bansa. Minsan, ang liwanag na iyon ay biro lang. Oh, tama ka dyan. At magkaroon ng mas magandang sagot. Hindi ko naman tinatanong yan sa'yo, pero sige lang. Alam mo, hinihintay ng iba ang tamang oras para tumawa sa ganitong pribilehiyo. Pero ang mga Hudyo, hindi nila yon naranasan. Kaya minsan tumatawa kami at ginagawang biro ang kalupitan. Dito galing ang madilim nilang pagpapatawa. Mas okay ba? Oo, mas mabuti. Mga pare, baka hindi nyo naiintindihan ng Ingles. Pero Ingles yon. Gusto ko. Pwede ba nating pag-usapan ng Ingles? Sandali dito? Sige. Ngayon, nagkokomedya ka gamit ang wikang hindi mo sariling wika. Na hindi ko naman talaga sinasalita. Tama. Sa isang wika na hindi mo naman sinasalita, palagi kong sinasabi sa mga tao, alam mo, hindi ako ganun kahusay magpatawa sa Hebreo. Mas nakakatawa ako sa Ingles. Naging sobrang nakakatawa ka sa isang wika na hindi mo naman sariling wika. Mas nakakatawa ka ba sa Ingles kaysa sa Hebreo? Hindi ko talaga alam kasi hindi ako nakikinig. Ang totoo kasi, napagtanto ko na kailangan ako ng mga tao ko sa buong mundo. Kaya kailangan kong isalin sa Ingles ang palabas para mapanood ng lahat ng Hudyo, hindi lang na nagsasalita ng Hebreo. At saka ang dolyar ay 3.2 nung nagsimula ako. At ito ay palagi kong pinangarap gawin, pero pangarap ko talaga ang kumita ng dolyar. Nung nagsimula na akong kumita ng dolyar, nagpakamatay naman ng dolyar. Parang kaya pala. Alam mo, interesting kasi pareho kayong matagumpay at nakakatawang komedyante, pero magkaibang estilo nyo. Ikaw parang gusto mong pagtawanan na lang ang mga bashers. Ikaw naman, parang sinasabi mong mahalin natin ang sarili. Kwento ka naman konti, ang galing mo kasi gumaya. Kami, ibig kong sabihin, lahat, pati na si Trump, sa tingin ko ay nag-retweet na ng mga post mo.
Kwento mo naman kung paano o ano ang nag inspire sa'yo na halimbawa gayahin si Tucker Carlson kahit sandali. Kaya mo yan, kaya mo yan. Iyan ang tema ng JNS conference. May mga cellphone na tumutunog. Kailangan natin turuan sila kung nasaan ang off switch. Hindi na ako makapagintay na makita yun. Si Tucker ang tumatawag galing Mossad. Bakit nila ako pinag-uusapan sa entablado? Alam ko ang gusto nyo, mga tao. Alam ko ang gusto nyo. Kaya ang tanong ay, paano ako? Ano ang nagbibigay inspirasyon sa akin kay Tucker Carlson? Oo, at si Candice Owens at lahat pa ng iba. Parang kusa na lang lumalabas ang katatawanan. Pero ang masasabi ko ay napaka-epektibong kasangkapan ng komedya sa pagbubunyag ng diwa ng isang. Pwede ba nating pulutin yon? Hindi ka panipaniwala. 2 beses na. Sandali lang. Yung off switch sa tabi ng iPhone yan, pindutin mo lang yon, ayos na. Ayan na. Okay. Pinupuno natin ng energy ang JNS, tama? Para sa'yo yan. Salamat sa ginagawa mo, sobra ko talagang na-appreciate. Hindi mo na kailangan diligan, plastic lang yan. Kaya ng komedya patahimikin ng mga hater at cellphone. Pero balik tayo sa tanong, komedya. Sa isang banda, ang pagtawa ay isang anyo ng pagsang-ayon. Oo, pwede kang magsabi ng kahit ano sa tao buong araw. Pero kapag may pinakita kang nakakatawa at natawa sila, parang sumang-ayon na rin sila sa'yo. Minsan, ito'y nakakatawang obserbasyon na nakaka-relate at nakakakonekta tayong lahat. Na nagpapakita ng tunay na pagkatao. Kapag mabuti ang tao, pinalalakas mo ito sa paggaya, pagpapatawa o video at naipapakita ang kabutihan o kakulitan nila. Kung ang tao ay masama, mapanlin lang, o may masamang balak, ang paggamit ng ganitong taktika sa kanila ay naglalantad din ng isang bagay. Nagpapakita ito ng isang bagay na makikita ng lahat, pati na ng kanilang mga taga-suporta. Nakakatanggap ako ng maraming mensahe mula sa mga tao na nagsasabing, alam mo, tagahanga talaga ako ni Tucker. Gustong-gusto ko si Candace pero nakakatawa talaga ito. At sinasabi nito sa akin na may epektibong paraan para gamitin ang mga bagay na ito upang mailantad ang tunay na ugali at mga taktika ng nangyayari sa harap natin gamit ang mga ito. At ang kaabsurdohan nito. Kakatawa, talagang katawa-tawa. Pinapahalagahan ko ito para sa'yo. Salamat sa ginagawa mo. Ginagawa. Ang babait ninyo. Marunong akong mag-Ingles. Yohay, talagang ikaw? Anong sinabi mo? Nagsasalita ako. Ingles. Yohay, ikaw ang sumasalamin sa buong pagkatao ng lalaking Israeli. Ikaw ay Sephardi, Ashkenazi, ikaw ang lahat ng yan at napunta ka na sa iba't ibang panig ng mundo. Sa totoo, sa itsura mo pa lang, walang makakaalam na Hudyo ka dahil walang simbolo. Galing ito sa isang French na tindahan. Ito na ang pinakamaliit na meron kami. Kaya sabi ko, pasensya na. Iba-iba ang mga nanonood sa'yo kapag naglalakbay ka. Ano ang pinakamahirap mong naranasan sa paggawa ng komedya sa iba't ibang bansa? Hindi ko masabing mahirap, pero may isang espesyal na sandali ako naranasan sa Berlin. Ooh, May bodyguard ako doon dahil may mga banta sa buhay ko. wow. Hindi dahil sa mga sinasabi ko, o baka dahil kilala mo ang mga tao. Kaya nagkaroon ako ng bodyguard bago magsimula ang palabas. Siya rin ang nagdala ng pagkain sa kwarto ko. Sinuri niya kung may lason, kaya siya muna ang tumikim. Mga ganung bagay. Parang Diyos ko. Mga gusto ko at kwento na di ko alam na ang anti-Semitismo pala ay umaabot ng ganung kalayo. Nakakalungkot ang mga kwento ng lolo ko noon tungkol sa puts sa mga Hudyo. Nakakalungkot din na gusto ko lang magpasaya pero kailangan ko ng bodyguard dahil dito. Isipin mo na may gusto pumatay sa'yo, samantalang gusto mo lang magpatawa ng mga tao. Tama nga. Nakakalungkot lang ito, pero maganda naman ang palabas. Sasabihin ko tungkol sa sarili ko. Ayoko magsalita tungkol sa sarili ko kasi parang objectively, maganda talaga. Masaya ang lahat. Nagtawanan ng mga tao. Pagkatapos ng palabas, nagkamayan kami ng bodyguard na mabait. Sabi niya, may sikreto siya. Siya ay Palestino. Wow! Sinabi ko sa kanya, salamat sa paghintay matapos ang palabas. Bago mo sinabi yan. Ito ay tanda ng kapayapaan. Maganda ito. Nakakatuwang malaman na kaya natin magtulungan at magsama. Isa pa rin itong kwento na pwede mong buuin.
Alam mo na ang isang Palestinong lalaki ay bodyguard na nagpoprotekta sa isang Israeli, isang Hudyong lalaki, laban sa mga anti-Semitang Nazi sa Berlin. Alam mo yon? At Palestino ka sa lahat ng oras na yon. Kamangga-mangga ito. Yumakap ako sa kanya, nag-selfie kami, at gumaan ang loob ko sa pag-asang gagaan din ang hinaharap. Talagang Pumunta pa rin ako sa ospital para magpalinis ng tiyan. Para lang sigurado, alam mo na. Naniniwala ako, pwede tayong maniwala, pero gusto ko pa rin mabuhay. Pero may kinabukasan, may kinabukasan, basta may malapit na ospital. Na yon. Gusto kong sorpresahin ka at tingnan kung ano ang sasabihin ng mga manonood. Pareho kayong kilala sa panggagaya at gusto kong tanungin kayo kung pwede ko silang biglain ng walang paghahanda. Kung pwede ba tayong gumawa ng medyo kakaiba? Isang therapy session dito sa pagitan ni na Donald Trump at Bibi Netanyahu. Sino ang interesado? Sino ang gustong makakita nun? hindi ko alam yan. Oh, di ko akalaing magiging ikaw ako, baby. Ginawa ko. Baby. Kailangan mong gayahin si Bibi. Kaya naman ng army ang Trump. Alam natin yan. Pakiplay na lang ang YMCA music, please. Sige, heto na tayo. Kailangan nating umupo ng mas malapit, tapos kailangan natin ng para magkasintahan na. Therapy para sa magkasintahan. Therapy para sa magkasintahan. Sige. Hindi ngayon, babes. Hindi talaga. Sige, salamat. Salamat, Pangulong Trump. Punong Ministro Netanyahu, salamat sa pagpunta. Kami, mahirap ang linggong ito. Talagang naging mahirap ang linggong ito at gusto naming... Akala ko therapy ay para lang sa mga demokrata. Sorry. Wait. Akala ko malalambot na woke na libtards kayo. Pero sabi ko, kaya natin to kung gusto mo. Sa tingin ko, gagawin natin. Mahirap ang linggong ito. At ang kinabukasan ng ugnayan ng Amerika at Israel ay talagang nakasalalay sa relasyong ito ngayon. Kaya naman, una sa lahat, lubos akong nagpapasalamat na pareho kayong nagdesisyong pumunta rito. Yan ang unang hakbang. At na nagpasya kayong ilahad ang inyong mga pagkakaiba. Hanapin natin ang paraan para subukang ayusin muli ang dating magandang ugnayan na ito. Kaya, Pangulong Trump, kung maari kitang tawaging Donald, ano ang nararamdaman mo ngayon? Alam mo, hindi ako masaya. Hindi ako masaya. Alam mo, sa simula, kami ni Bibbs, napakaalab ng simula namin. Alam ko. Sobrang tindi ng chemistry namin. Nagkakamayan kami at hinahayaan niyang igalaw ko kamay niya. Napakaganda ng lahat. Marami kaming nagawang maganda nung simula, parang pagkahumaling lang. Maganda siya, maganda rin ako tingnan. Mainit talaga. Sa mga kamay na ito, siguradong walang problema. Kumuha kami ng pera at ginawa lahat ng magaganda. Inilipat ko ang embahada. Si Bibi, palagi niyang sinasabi sa akin sa buong relasyon namin, gusto kong lumipat. Gusto kong lumipat. Gusto kong lumipat. Sabi ko, sige na, mahal, makinig ka, lilipat tayo. Pangako ko yan. At ginawa ko nga. Inilipat ko ang embahada sa Jerusalem. Plano kong magtayo pa ng isa malapit sa kotel. Marami kaming plano. Kasama ko si Jerry. Ginawa kong Hudyo ang anak kong babae para sa'yo. At Donald, kailan mo naramdaman na nagsimulang magbago ang mga bagay? Alam mo, ganito yan. Meron akong iba pang mga anak sa koalisyon, okay? At sinusubukan kong pagbigyan sila. Lagi kong sinasabi kay Bibbs, parang tingnan mo, mga bata pa sila. Woke sila, di ba? Medyo baliw sila, medyo may kapansanan. Espesyal na pangangailangan, koalisyon. At kailangan nating pag-usapan sila. Kailangan nating gawin yon. Pero sa tingin ko, marami na akong naibigay. At sa tingin ko, inaasahan ko ng kaunti yung tinatawag mong hakarat hatov. Sa tingin ko, kailangan natin ng kaunting hakarat hatov. Mas marami akong nagawa kaysa sa kahit sinong presidente para sa bansang ito. At gusto ko lang ng respeto. At gusto kong ipagluto mo ako ng sandwich. Punong Ministro Netanyahu, pwede kitang tawaging Bibi? Pakiramdam mo ba hindi ka sapat na na-appreciate? Ano ang nararamdaman mo habang naririnig si Donald magsalita tungkol sa mga issue niya sa'yo? Una sa lahat, gusto kong batiin ang stand-up na ito kasama ang lahat ng narito ngayong gabi. Kahit may hindi kami pagkakaunawaan, siya pa rin ang pinakamatalik na kaibigan ng Israel sa lahat ng panahon. Kailangan niyang tandaan na kahit 3 beses siyang sinubukang barilin, hindi siya namatay. Hindi siya napatay dahil tumutulong siya sa mga hinirang. 3 beses siyang binaril gamit ang pinakamalaking baril ng Amerika. Hindi lang malaki, kulay rosas at dilaw pa talaga.
Parang suntok na saging ang laki ng ulo. At hindi pa rin nila natamaan ang ulo niya. Dahil ang Diyos ay kasama natin, kailangan niyang malaman. Kaya iniligtas siya ng Diyos dahil sa Israel. Sa tingin mo ba, punong ministro? Kung may iba kang paliwanag kung paano nabaril si Kennedy sa gumagalaw na sasakyan. At ang taong ito na malaki ang ulo, isang beses lang tinuhog ang kanyang tainga. Malaki ang ulo ko dahil malaki ang utak ko. Kaya malaki ang utak ko. Ako ang may pinakamagaling na utak, isang napakamatalinong henyo. At sa tingin ko, nagtatrabaho ang Diyos para sa mga udyo, pero nagtatrabaho rin siya para sa akin. Kinausap ko ang Diyos. Pinag-usapan namin yon. Tama. At pinag-usapan namin yon. At Bibi, nararamdaman mo ba ngayon na medyo naging hindi maganda ang pakikitungo niya sa'yo? Oo, sigurado. At sinasabi ko sa'yo, ang tanging bagay na talagang pinahahalagahan ko ay kung titigil ka na sa pagtawag sa akin ng baliw. Hindi mo alam kung gaano kasakit at ka-offensive na tawagin kang baliw ng taong katulad na. Nasasaktan ka ba doon? Tawagin silang baliw. Papuri yun, babes. Gustong gusto ko ang mga baliw. Gustong gusto ko ang mga psychopath. Talaga? Baliw. Kung hindi, sobrang boring ka. Walang mas masahol sa boring. Papuri yan, babes. Anong sinasabi mo? Baka ang problema dito ay magkaibang kultura ng komunikasyon. Oo, diretso siyang magsalita. Sinasabi niya ang iniisip niya at sinasabi ko ang hindi ko iniisip. Siguro nga, yun ang problema. Kailangan natin magsimulang magsalita ng tapat at sabihin kung ano talaga ang iniisip natin. Alam mo, nalalasing ako at nagtitweet sa gabi. Kinabukasan, iba na naman ang tinatweet ko. Pwede mo rin gawin yon. Bakit hindi mo gawin? Gumamit ka pa ng mas maraming malalaking letra. Maganda yon. Alam mo yan? Sa tingin ko, kailangan nating makipagkasundo sa Iran at baka burahin ko ang Iran. Tingnan natin kung ano ang pakiramdam ko sa umaga. Kung gutom ako, gagawin ko yon. Naintindihan mo ba? Iran ang matagal ko ng proyekto. Siya ang kumuha ng lahat ng kredito na ibinigay ko. Binuksan ko ang chance na bombayin niya, pero hindi. Sabi mo, kung wala ang Amerika, wala rin ang Israel. Alam mo, ang Mossad nagpapasabog ng mga ari sa ibang bahagi ng mundo. Pinag-uusapan nila yung mga pager, di ba? Yung mga pager ang tinutukoy mo? At saka, Alam mo, matagal nang nagsasagawa ng pagtutuli ang mga Hudyo. May karanasan ka na sa paggawa niyan at talagang kahanga-hanga yon. yan ang sinasabi namin. Kamusta? Ginawa ko yon para sa mga apo ko. Ang ganda ng simcha. May bagels at lox kami. Hindi ka panipaniwala. Sa susunod na magpasabog ka ng gusali, ako na lang magpatayo ulit ng Trump Tower. Pwede ba? Pwede natin gawin yun. Pwede natin gawin. Sa tingin ko, nagkakaayos na tayo. Bumabalik ang bromance, mga gino at ginang. Ako si Israel Chai, gawing dakila ang Amerika. Gawin natin to. Sige. Sa mga kamay na ito, garantisado ko walang problema. 3, 2, 1. Baby, siya ay bituin. O kayal, ayos lang. Siguro dapat pinapanalo mo siya. Siguro dapat nating pag-isipan, well, Hindi ako masaya ngayon. Natalo niya ako sa arm wrestling at ubos ng pondo. Kalimutan mo na, isa na lang. Oo, pag-uusapan muna natin bago payagan ang mga mabubuting tao. Opo, sir. Nakikipag-usap siya sa asawa. Opo, sir. Hindi ako tinatawagan ni Melania ng ganito. Oo. Yun. Oo, sir. Sandali lang. 5 taon pa. Sir. 2 pa. Oo, sige. Alam mo paano mo nagagawang manatili sa kapangyarihan ng matagal? Kailangan ko ng 3 termino. Matutulungan mo ba ako dyan? Sabihin mo lang na ikaw ang tanging demokrasya sa gitnang silangan. Sige. At pagkatapos, 20 taon. Ang Estados Unidos lang ang demokrasya sa gitnang silangan. 4 taon, nakuha ko na. bago tayo maghiwa-hiwalay, hayaan nating kumain ang mga mabubuting taong ito na gutom na ng 11 oras. Huwag mong pigilan ang mga Hudyo na mag-enjoy ng isang baso ng alak para makapag-relax. Tapusin natin ang therapy sa positibong paraan. Sabihin ang isang bagay na mahal ninyo sa isa't isa bago tayo umalis ng maayos. Alam mo, gustong-gusto ko na mahal ako ni Bibi. Totoo yan. Talagang mahal ko yon dahil mahal ako ng mga taong gaya ni Bibi. Siya, palaging mahal ako at mahal ko rin siya. Kaya mahal kita. Yochai Bibi. Bibi, ano ang isang gusto o mahal mo kay Donald? Pinahahalagahan ko ang mga taong hindi namamalayan ang sarili. At wala kang mas magandang halimbawa. Sa buong mundo. Sino ang tinutukoy mo? Well, maraming salamat sa'yo sa pagpapatunay ng punto ko. Sa tingin ko, pwede na nating pagtrabahuan yan. Kaya magyakapan tayo.
Nagkasundo tayo sa magandang kinabukasan na magkasama. Mga kababaihan at kalalakihan, ang mga ito ay papunta sa langit.